Welcome to my channel. So, welcome back to my channel mga ka-wireman. So ngayong araw ay pag-usapan naman natin itong tinatawag na delay on break timer. So, ano ba ibig sabihin ng delay on break timer? Ito yung device na nagde-delay ng activation ng isang sirkito sa pamamagitan ng kanyang signal pag nawala. Halimbawa, ito ay karamihan ginagamit sa mga cooling system, mga air conditioning unit natin para hindi masira yung kanyang compressor. Halimbawa yung compressor ay patay sindi, ito yung ginagamit na timer. So meron siyang setting dito kung ilang minuto, yan minutes or seconds. Set in mo lang siya ng ganyan. So, kung mapapansin nyo, meron siyang input at ito yung load. So, mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng ito mga klase ng timer na to. So, pwede kang gamitin ito sa mga industrial application. Pwede mo rin siyang on-off delay sa ating, halimbawa, pag laging nag-brown out sa atin, pwede mong gawin to. Pwede mong gamitin ito. On-off delay siya mga ka-wireman. Halimbawa sa compressor, pag na-reach niya yung temperature, kusang mamamatay yung yung compressor natin sa pamamagitan nito. Kasi ibabato din niya sa may thermostat. Pag na-sense ng thermostat, hihinto itong yung compressor natin. So ito yung ginagamit ng delay timer. So ngayon guys, titingnan natin yung nasa loob nito. Buksan natin. So yun guys, ito yung laman ng ating timer, yung tinatawag na DOB, delay on break timer. So meron sa mga electronics sa loob. So yun lang mga ka-wireman. So ngayon, antabayanan yung pag-wiring natin. Yung simpleng wiring lang ang gagawin natin. So antabayanan nyo. Ngayon guys, mapunta naman tayo sa pag-wiring. Yung simpleng wiring tayo. Ito yung delay natin, timer delay natin. So ito naman yung switch. Yung switch natin. Ito naman yung breaker, contactor. At ating load, ilaw, ginamit ko ilaw. Pwede naman motor. So ito, umpisan natin dito sa ating breaker. Yung wire ng breaker pupunta sa line side ng ating contactor, line 1 or live wire kung tawagin. Sa line 2 neutral ang linya. So yung second sa line 2, yung nakasulat dun sa ibabaw ng ating contactor, L1 saka L2. So pag natapos natin yung line side natin, dito naman tayo sa ating switch. Kunwari thermostat yan. Kukuha ulit tayo dito sa ating supply, yung line. Yan magiging common. Yung isa naman, yung out ng switch, papunta sa ating timer. May nakasulat dyan na input. Lagay mo lang dyan. At ito naman yung load. Papunta naman dito sa ating coil. Yung coil ng ating contactor. So ayan, ilalagay lang natin na ganyan. So tapos na tayo sa common or yung line 1. Dito naman tayo sa coil. Isang coil natin. Pupunta naman dito. Kukuha tayo ng supply. Dito naman tayo ulit kukuha sa line 2. May nakaabang na dyan na terminals. So ganyan. Naka-jumper lang siya mga ka-wireman. So ayan na. Tapos na tayo. Ito naman yung ating load. Kunwari, compressor yan. Yan ang common ng kunwari ng compressor natin. At ilaw lang nilagay natin. So, ayan. Sa line 2 naman,
So ilagay natin para pag-energize yung iilaw ng ating load. Ang ating nilagay na ilaw. Yan ang T1 at T2 terminal. So ipitan lang natin mga kawerman. So done na tayo. Simpleng wiring lang ng ating timer. So ito guys yung testing natin ha. Ito hindi pa naka-adjust. Naka-off pa rin. Pansinin nyo yung ilaw ha. So umilaw siya. Yung patayin natin. Adjust natin yung setting. Ilang segundo. Yan. So hindi umilaw, mamaya iilaw yan. So ayan. Yun ang function ng ating delay on break timer. Para hindi masira yung ating mga load, mga compressor natin o mga ilaw. So ganun lang mga kawaira, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to. Sa mga hindi pa nakapa-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel. Maraming salamat ulit. Bye-bye!